Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amir from Japan, Kabayan, Cancer. Tingnan natin. This reading is for you 1 to 15 February 2025. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagka-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. General reading tayo, magkaiba ang general at ang personal reading. Kunin mo lang talaga ang sayo. Maring vice versa, nangyari or mangyari pa lang. Kung hindi nagtumugma at hindi nangyari sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy ang nakukuha natin. Okay? Maring nakakita ka ng mga ganitong number, repeating number, or related ito sa yung number. 1144, there's a high vibes. 2121, the energy level, and the 0303, taking chances. Okay? Unahin natin si energy level. Okay, 2121, prosperity, harmony, journey, waiting, discipline, exaggeration, the opposite sex. That day you're waiting for will come. Yung hinihintay mo, darating daw. Maintain discipline. Okay? You're getting closer to your end goal. Malapit na malapit ka na. There's no need to overextend yourself. Guard your energy. Protektahan mo yung energy mo ha. Remain focused. Focus ka lang. Kanang lumingon. Kanang lumingon no? It will pay off. It is climb, not an elevator ride. Trust in you. Tandaan mo, para niya hagdan, di ba? Or nagka-climb ka, ganyan. Hindi yan elevator na ora miso, hindi ganon, no? Mag-trust ka lang sa sarili mo and at saka mag-focus ka lang, syempre. Focus. Syempre, you need to put boundaries. Sabi nga dito, guard your energy, di ba? And remain focused. Kumbaga, wag kang papa-distract kung sino man mga pwede mag-distract sa'yo, no? Focus ka lang. 03, taking chances. Ito na yung chances. Pag nagkaroon ka ng energy level, there's a chances, no? Success, knowledge, friendship, impatient, freedom, optimism. When chances present themselves, seize them and do something out the ordinary. O kailangan nyo na, whether in your professional or personal life. Kung saan man yan. You will find success by welcoming creative impulses and having faith in your own abilities. Siyempre, we need to create eh. If you stay, and kung gusto natin magpasta ka doon, walang mangyari sa buhay natin. No? Kailangan mo mag-action, kumbaga. Trust in a chance. And take a risk and opportunities that could change your life for the better. Kailangan mo mag-action dito, ibig sabihin. Okay? Take it action. Kung nasaan ka man ngayon at medyo nai-stuck ka at hindi nagiging maganda yung situation mo, it's time to act. It's time to take it action. It's time to guard your energy and remain focused sa gusto mong mangyari. And at the end, babalik ng magandang resulta yun sa'yo. Energy ni Cancer. Kailangan sa'yo is freedom. Energy ni Cancer. You show me. Okay. Bakit po? Saan po? Bakit po? Saan? Bakit po? Ang dami ko tanong sa card no? Ay, panalo yung card mo. Okay. Ano yun? Saan? Okay. Thank you po. Okay. Okay, ang energy mo daw,
is ang nakikita ko sa'yo is, meron ka daw isang bagay na gagawin o you will follow your heart at ito yung mas more ka this time na magiging strong and wiser kasi magkakaroon sa'yo ng transformation this time. Meron ka ng may isang cycle sa buhay mo na i-end mo or mag-i-end ang nakikita ko dito. May ilelet ko ka ata. Yung iba is may ilelet ko, yung iba mag-move on or there's a moving ako nakikita. May mga paglipat din ako na nakita. Hindi ko alam kung lilipat ka ng tirahan, bahay, trabaho, any situation, ganyan. Parang mag-uumpisa kang muli sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Ina-energy nyo, more kayo magiging wiser at may mga ilelet ko kayo sa buhay nyo at may i-end. No? Magkakaroon ng awakening sa iba, no? Paring iba sa inyo is mag-change lang kayo ng inyong mga desisyon sa buhay. Ganyan. And also, ang sinasabi dito, sandali lang. Anak, alis. Nagpupo kasi siya. Kasi pag hindi yun maapakan niya. Okay. Yung iba naman sa inyo, ang energy nyo is, there's an unexpected change o mangyayari sa buhay mo. May mga unexpected na biglang mangyayari na hindi mo aasahan, no? Na maybe there's a loss, ganyan, or loss of money, loss of someone, ako nakikita, or something magkakaroon o nagkaroon na ng conflict sa iba, no? Sa loob ng trabaho or sa tahanan man yan, ganyan. O nagkaroon ng hindi naging good yung situation na yun sa nakikita ko dito. And then also, yung iba naman sa inyo is yung energy nyo is parang magkakaroon kayo ng paghihigpit or limitation sa buhay nyo. Ganon. Para maglalagay, siguro magpuput boundaries kayo or magkakaroon na kailang limitation or maghihigpit na kayo sa pera. Yung mga ganon. May mga ganon ako nakikita sa iba. Kunin mo lang yung sa'yo doon. And then, yung iba dito is siguro meron kayong mga may mga pag-movement. Siguro may lalakarin kayo. Maybe there's a travel, ganyan. O may pag-alis. Nga, ako nakikita. Kung saan ka man aalis at saan ka malilipat. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Halimbawa, sa trabaho, lilipat ka na. O kaya sa relasyon, lilipat ka na. O kaya sa bahay. O kaya magta-travel ka sa lugar, sa ibang lugar. O kaya kung nasa trabaho ka, nasa section 1 ka, mapupunta ka sa section 2, section 3, malilipat ka agad. Anything na nakikita ko ito. Tingnan natin. Ano ang parating kay Cancer? I hope walang mawawalang life, no? I hope wala. Meron din ako nakikita dito na parang may nag-break ng isang promises or break at something paniniwala, tradition, something ganun. Ako nakikita. Kunin mo lang kung sa'yo yun. Or vice versa. Anong parating kay Cancer? Parating sa'yo yan? Bakit? Bakit po, universe? About why? Bakit? Yun ang parating. Meron daw makikipag-communicate sa'yo? Meron. Maybe you're a part of the family or dati mo karelasyon. Sa nakita ko dito. Or anak mo, no? Sa nakita or friend, anak, ganyan, kasama sa trabaho. May makikipag-communicate daw sa'yo and then parang they want a union or sa iba is togetherness or sa iba is gusto niya na pagkakaisa. And sa iba naman sa inyo is maaring ito is
something celebration, no? Maaring ng iyong close relationship, o kaya naman there's an enjoyment and fun, ako nakikita. Sa iba naman sa inyo, hindi nyo getting together ng inyong family, reunion, may mga surprise parties, event, o something ganon. Or coming home, o may pupuntahan kang wedding, ano, sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is, merong kang, marireminizing or may maaalala ka na good memories sa the past situation, ano, maaring nandun yung thinking mo sa isang tao na, o kaya thinking mo na, dati, ang saya namin, ganito kami, ganun kami, magkakabalikan pa kaya kami. Yung mga ganun, alam ba, maalala mo yung family mo, masaya kayo, yung relasyon mo, masaya kayo. Tapos nandun yung pagtitink na magkakabalikan kaya kami muli, bakit niya ako iniwan, bakit iniwan niya ako sa ere, bakit parang hindi ko naramdaman na minahal niya ba talaga ako? Yung mga ganun, may mga marirevisit kayo na sitwasyon from the past situation, either to your friend, trabaho, family, relationship, anak, ganyan. Meron good and the bad situation, ganyan. Nakita ko. Baka maiisip nyo rin so sabihin, bakit, kumbaga kung nagkaroon ng pagbablock to each other, di ba? Bakit niya ako binablock? Bakit ayaw niya kausapin? Or vice versa tayo, ha? Mga ganun sitwasyon. O kaya may isip nyo na, ano yun? Thinking about the money, ganyan. Money, o kaya, financial problem, trabaho, ganyan. So, nakita ko. Sa iba naman sa inyo, alam naman namin, nakikita ko dito na may problema. Meron ako nakikitang tao. O, syempre, ate, tao yan. May problema sa kanyang health. Hindi ko alam kung lalaki. Kasi wala kasing gender dito actually. Pero, ang nakita ko, maaring lalaki siya. Sa nakita ko ha. I hope hindi anak, no? Pero may nakita kong parang may health issue. Kung ano man siya, kung sino man siya, may nakita ko dito na hindi good yung health niya. Maaring may sakit siya, no? Sa nakita ko. Hindi ko alam in what heart or anything. Masakit ang ulo? May sakit ba sa bandang ulo o bandang paa o bandang dibdib? Parang ganun na nakikita ko eh. Iba dito siguro sa heart condition. Iba dito, hindi ko alam kung itong iba sa inyo is hindi nakakalakad ito or pilay. Ganyan, nakikita ko. Yun, well, move on tayo. Ano po ang dapat iwasan ni Cancer? Siguro hindi naman kayo lahat yun. Baka family nyo, kakilala nyo lang, ganyan. Pero may nakita kong ganyan. Ano dapat iwasan ni Cancer? Dito may mga mamimiss daw kayo eh. Or vice versa. Yan. May mga mamimiss kayo na tao. Ganyan. Eh, siguro mga kakilala mo, kaibigan mo, karelasyon mo, family mo, anak mo, ganyan. Kunin mo lang yun sa'yo dun. Ano ba to? Ano ba to? Ba't ganyan ito? Ito daw iwasan mo. Bakit po? Bakit po, universe? Bakit po? Bakit po? Okay. Iwasan mo daw yung hindi pagkakaroon ng clarity or tamang pagpaplano mo sa mga gagawin o actionan mo this time, no? Sinasabi dito. Kailangan mo magplano. Kumbaga, kailangan mong
you need to focus, syempre. At sinasabi rin dito, iwasan mo rin na ma-unfocus sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Lalo na sa sarili mo. Ganyan. Kung kinakailangan na magkaroon ka muna o magstay ka muna to relax, magbigay ka muna ng time sa sarili mo, mag-rest ka muna, mag-recharge ka muna, ganyan. Kailangan daw ganun. Iwasan mo yung magpa-control o magpa-manipulate sa isang sitwasyon mo, sa buhay mo, na hindi mo na nakikita yung sarili mo. Ganun ang sabi. And then, syempre, wag ka daw magpapakontrol sa mga bagay-bagay o kung kanino man yan, no? So, kumbaga, bigyan mo rin ang pinaka-the point is bigyan mo ng time yung sarili mo. And then, iwasan mo daw at maging too smart, maging smart ka, kumbaga, maging smart ka sa sarili mo. Kumbaga, wag kang maniwala agad-agad sa kung kanino man kung sino man ito, sa tao na palagi na lang siyang napapako sa kanyang mga pangako, ganyan. Wag ka agad maniwala. Kaibigan mo man yan, karelasyon mo man yan, asawa mo man yan, sino man yan. No, sa nakita ko. Kailangan mo wag ka kaagad magtiwala, kumbaga. Wag ka kaagad magtiwala sa tao na yun o sa kung sino man siya. Tsaka nakikita ko sa'yo, magpahinga ka ha. Parang there's a weak energy ako nakikita dito. Baka nangihina ka na o napapagod ka na. Mag-relax-relax ka rin, ano. Huwag mong pilitin yung sarili mo in a way na hindi mo makikita na nare-relax ka. Mag-relax ka rin. Ganyan, no? Bigyan mo rin ng time yung sarili mo. Huwag ka, kasi nakikita ko parang nababurnout ka sa ibang aspeto ng buhay mo eh. Kasi hindi na-unfocus ka. Hindi ko lang alam kung bakit walang pahinga yung energy mo. Kaya ka siguro pagod o weak, nag-weak kang bigla. Ang nakita ko dito. Siguro ang dami mong lakad, alis ka ng alis, ganyan. Tapos nakikita ko nag-weak ka. Nagiging weak yung sitwasyon mo o yung energy mo. Hindi ko alam why, pero kailangan mong bigyan din ng time yung sarili mo, no? Sa nakikita ko dito. Yun. At saka magplano ka daw. Pagplanuhan mong maigi. Huwag ka daw papaabuso. Sinasabi dito. Huwag mo abuso din yung sarili mo or huwag ka rin magpapaabuso sa iba. O huwag ka magpapaapi. Okay? Huwag ka agad maniwala daw. Trust more to your intuition. Nakikita ko dito. Kamusta sa love? May dito, no? Dishonest person. Nangangako na hindi na napapako siya. Maaaring ikaw or vice versa. Yun. May dishonest person ako na. Cold, dishonest, ganyan. Abusado. Kamusta po ang love? May Cancer. Ang love is strange. Bakit? Bakit po? Okay, yung iba sa inyo is, when it comes to a love, is you are moving on, no? Sa nakikita ko dito. Maaaring yung iba naman sa inyo, meron na nakapagbibigay ng kasiyahan sa inyo this time. Maaaring family, maaaring bagong tao, ganyan. And when it comes to a love is, nagkaroon talaga ng mga sadness
a failure situation, ganyan, nagkaroon ng mga pagpapabaya sa isang relation. Sa ngayon nakita ko, nagkakaroon ka, you are focusing to move on, no? Sa nakikita ko sa dito. Kumbaga, you're starting a new directions, and meron ka na mga bagong pananaw sa kinabukasan mo this time. And nandun na rin siguro, I hope, na ini-embody mo yung mga, ini-embodies mo yung mga lesson na learn mo from your past relationship, para hindi na rin ikaw mag-mess this time, no? I-adapt mo yun. Kung i-embodies mo yung part na yun. Iba sa inyo is nagkakaroon na kayo ng new inspirations in life. Maaring nga iba is may mga nakakausap na kayo, na bagong tao, ganyan, sa nakikita ko dito. You're finding peace this time, and nagkakaroon naman din ng acceptance na iba na hindi kayo nung tao na yun. Your past relationship, sa nakita ko dito. Kasi nakita ko yung healing situation mo this time sa nakita ko. And you put boundaries also, no? Sa nakita ko to. Or you need to put boundaries para hindi mangyari yung mga nangyari in the past sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta sa money si Cancer? Unti-unting kumbaga dito ka na, naka-recover ka na. Kasi nakita ko ito, naka-recover ka na. Or you need to recover. Money. Cancer. About what po? Ano po yan? Money. Okay. Okay, when it comes to money, syempre wish mo, di ba? Wish mo talaga na magkaroon ng pagbabago when it comes to your money. Andiyan naman din yung confident mo na umaasa ka na magkakaroon ng mga pagbabago sa kaperahan mo, or madarating yung mga hinihiling mo sa itaas, sa nakikita ko dito. And when it comes to money, may nakikita naman ako na yes, unti-unting magkakaroon ng pagbabalik yung iyong money this time sa nakita ko dito. Hindi siya agad-agad, pero kahit paano meron siya. Sa iba naman sa inyo is hindi siya ganun hindi ko nakikita yung growth, pero ang nakikita ko dito is I don't know if there's a loss of money. Maaaring iba sa inyo is may problema talaga kayo sa money, no? Sa nakikita ko sa inyo. Kasi there's a loss of money ang nakita ko dito, pero I don't know why. Pero ang nakikita ko kailangan yung baguhin, no? Yung mga decision making nyo when it comes to handling sa mga desisyon o paglabas, pasok ng iyong pera sa nakikita ko dito. Puro healing kasi. Siyempre, kailangan mo rin mag-action dito. And kung sakasakali naman na may mga dumating na pera o may dumating na pera sa buhay mo, siyempre, kailangan mo na protektahan yun, no? Or alagaan yung pera na yun. And then, hindi ko lang alam kung because of the loss, dahil itinutulong mo siya sa ibang tao or sa family mo or kanino man niya sa nakikita ko dito. Pero tandaan mo, unahin mo naman din yung sarili mo. Paano kung wala ka? Saan ka bubunot, diba? Pero it's up to you, pera mo yan. Diba? Try to ikaw, ganun. Kung paano mo i-handle yung pera. Advice po, universe, kay Cancer. Ano? Iba dito may problema sa money, no? Money, trabaho. Universe, bakit po? Onay-chan.
Bakit po ito advice nyo? Okay. Advice sa'yo is kailangan mo daw magkaroon ng clarity or magkaroon ka ng layunin in life, no? Kung ano yung mga gusto mong i-release or yung mga gusto mong i-let go o yung mga sitwasyon na gusto mong sumurrender sa buhay mo. Yan. Kailangan magkaroon ng decision dito or clarity. You need to take it action. Siyempre, if you want to recover, start a new beginning in your life. Yan sinasabi dito, focus and take it action. If you want to recover sa isang sitwasyon mo, sa buhay mo, at gusto na talagang maging masaya or magkaroon ng mga positivity outcome, kailangan mo mag-action, no? Kailangan mong kumilos dito. Don't manifest lang. And syempre, try to make it balance. Lahat ng sitwasyon o aspeto ng buhay mo, money, health man yan, relationship man yan sa mga ibang tao, o sa sarili mo, no? Kailangan lahat is balance sa nakikita ko dito. And then, kailangan mo daw magkaroon, yes, balancing and pagkakaroon ng, ano ba to? Maging totoo sa sarili. Kailangan sa'yo is magkaroon ka ng mental peace or finding peace in your mind, sa sarili mo, ganyan. I-release mo yung stress mo and move on in a good direction. Yun ang sinasabi dito. Tandaan mo, you are the authority of your life. Kailangan mo ngayon magkaroon ng clarity or pagpapasya or focus and magkaroon ka ng logic, organize. And kailangan mo dito ngayon ng instruction sa buhay mo this time, no? Kung paano mo siya imamanage. Kailangan mong maging matigas or kailangan mong magkaroon ng rules in life to recover sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ganun. Arigatou namaste, God bless.